Magandang araw, natutuwa akong muling makasama kayo. Sa video na ito, ipapakita ko ang mga dapat tandaan para gumawa ng apoy ng hindi halata. Kaya nais kong pasalamatan ang lahat ng trainee na dumalo ngayong tag-init at ang mga nakapagparehistro na. Para sa training ngayong taglamig 2025 sa Pebrero, Marso at Abril. Kaya kaunti lang ang inilagay kong petsa sa season na ito. Ito ay para matugunan ang mga kahilingan para sa mga training ngayong taglamig bilang karagdagan sa mga training ng tag-init. Balik na tayo sa paksa natin. Bilang panimula, kailangan kong sabihin sa inyo na dapat kayong maging napakaingat kapag magpapasya kayong magpaliyab ng apoy at kailangan ninyong laging, syempre, sundin ang mga regulasyon sa lugar na iyon. Ina-upload ko ang video na ito dahil napansin ko na may malalaking kakulangan. Malaking kakulangan ng kaalaman tungkol sa tinatawag na mga apoy na walang usok, lalo na sa usaping survival. Depende sa sitwasyon, mahalagang marunong kayong gumawa nito. Bakit? Kasi minsan napupunta tayo sa survival situations, mapanganib na lugar, o hindi tiyak na sitwasyon. At wala kang ibang pagpipilian kundi maging maingat kadalasan sa ibang bansa, halimbawa. Sa ganitong mga pagkakataon, ang pangunahing alituntunin ay huwag magpaapoy. Minsan, may mga sitwasyon na kinakailangan talaga ito. Kapag wala ka ng ibang pagpipilian kundi pakuluan ng tubig, halimbawa, para maalis ang kontaminasyon. O kaya naman ay magpainit ng katawan pagkatapos lumusong sa malamig na tubig, halimbawa. Sa mga ganitong pagkakataon, magiging mahalaga talaga ang apoy. Kailangan mong kumilos ng mabilis at ng hindi napapansin, kaya magkakaroon ng ilang hamon kapag gusto mong magpaningas ng apoy ng palihim. Ang unang mga hamon ay siguraduhing hindi ka maririnig o makikita habang naghahanda ka ng apoy. Pagkatapos, kailangan siguraduhin na walang makakakita ng usok mula sa apoy mo kapag araw, at sa gabi naman, hindi rin dapat makita ang liwanag ng apoy mo. Sa huli, kailangan din na walang makakaamoy ng usok ng apoy mo. Kaya, kailangan mo ng tamang teknik para matugunan ang lahat ng kondisyong ito. At kung magagawa mong kontrolin lahat ng mga bagay na ito, malaki ang tsansa mong hindi mapansin sa normal na mga sitwasyon. Siyempre, hindi ko tinutukoy ang mga sitwasyon kung saan gagamit ng night vision o thermal na kagamitan para matukoy ka. Dahil sa mga ganitong sitwasyon, wala kang kahit anong pagkakataon na magpaapoy anuman ang klase nito. Kaya, kadalasang bahagya lang tinatalakay ang paksang ito. Karaniwan, inirerekomenda ang Dakota Fire dahil epektibo at hindi kapansin-pansin. Pero hindi ito kasing tago o epesyente ng ipapakita natin ngayon. Mapapansin din nating hindi kailanman tinatalakay ang palihim na paggawa ng apoy sa bahagi ng paghahanda nito. Gayunpaman, isa ito sa pinakamahalagang mga salik. Alam ng mga nakapunta sa aktwal na lugar kung gaano kahalaga ang maghanda ng apoy ng palihim, walang usok at nangangailangan ng oras at tamang kasanayan. Ngayon, kapag posible, pipili tayo ng mataas na lugar para mag-apoy. Kaya sa maburol na lugar, tuktok ng burol o gulod ang pipiliin natin. Halimbawa, depende sa hangin at topografiya, mas mainam na magtago ng kaunti sa ibaba ng pinakamataas na bahagi ng burol para sa ganoon ay sa isang panig ka lang makikita. Kung nasa lambak kayo, mas kitang-kita kayo kaysa sa grupong nasa mataas na lugar. Maghahanap din tayo siyempre ng lugar na may mga puno na makakatulong magpalabo ng usok kung sakaling may usok, lalo na kung nasa ilalim kayo ng mga dahon o kahit sa mga palumpong. Sa lahat ng pagkakataon, ang usok ay kakalat at hindi magkakaroon ng tuwid na haligi ng usok na maaaring magturo ng eksakto sa inyong kinaroroonan. Ang mga likas na tagong o masisikip na lugar ay tiyak na pabor sa atin. Kung nasa isang talbek ka tulad nito, mag-ingat sa posibleng pagmamanman mula sa kabila ng lambak. Sa pagtatayo ng apoy sa lugar na ito, tulad ng gagawin ko, ang apoy ay makikita lamang mula rito, kaya kailangan maging maingat sa mga taong maaaring dumaan sa bahaging ito. Dito, may patay na kahoy na nakatayo, kaya magiging magandang kandidato ito para sa apoy ng akasya at robinet. Kaya, napakatigas ng kahoy, interesante. Medyo basa lang sa labas dahil umulan nitong mga nakaraang araw. Pero makikita natin na sa loob, dapat ay maayos ito. Anuman ang paraan, may mahahalagang bagay na di dapat kalimutan. Para makagawa ng apoy na walang usok, kailangan munang tuyo na tuyo ang kahoy at dapat maraming hangin o oxygen ang apoy para masiguradong may pinakamagandang daloy ng hangin.
Sunod, dapat walang balat ang kahoy dahil ang balat ng kahoy ay laging nagdudulot ng maraming usok. Kailangan din na ang laki ng kahoy ay akma sa laki ng apoy. Kung maglalagay ka ng malaking piraso ng kahoy sa maliit na apoy, hindi ito agad mag-aapoy at magsisimula itong mag-usok. Pero ang parehong kahoy, kapag inilagay sa malaking apoy na malakas, mabilis itong mag-aapoy ng walang usok. May mga uri ng kahoy na mas mainam gamitin sa pagsunog dahil hindi mausok. Ilan dito ay ang iba't ibang uri ng ensina, haya, karme at aser. Ito ay mga punong kahoy na matitigas ang kahoy. Kaya, ang mga limitasyong ito tungkol sa pagsunog ng kahoy ay magtutulak sa atin na maghanda muna. Kaya, kailangan nating maghanap at maghati ng tuyong kahoy. Kaya, palagi namang may makikitang tuyong patay na kahoy sa lahat ng panahon, kahit taglamig, pero kailangan mo lang pumili ng maayos. Palaging pinipili natin ang tuwid at nakatayong patay na kahoy dahil hindi ito gaanong nababasa ng ulan at hindi rin natatagalan ang pagkabasa. Lalo na kapag nasa isang lugar kayo na mahangin kung saan mas mabilis itong matutuyo. Kaya, huwag na huwag ninyong gagawing mag-ipon ng kahoy na nasa lupa. Kahit pa mukhang tuyo ito, kadalasan ay basa pa rin ito. Kahit tag-init, lalo na kapag taglamig. Ngayon, pag-uusapan natin ang mahalagang bahagi. Ito ay ang paghahati ng kahoy na tinatawag din sa bushcraft na batoning. Ngayon, dapat nating hatiin ang kahoy sa pinaka-epektibong paraan. Magkakaroon tayo ng iba't ibang laki ng piraso para magamit sa pagpapakain ng apoy ng paunti-unti at ayon sa pangangailangan. Sa simula, gagawa tayo ng maliit na apoy, papakainin ng maliliit na sanga at unti-unting dadagdagan ng mas malalaking piraso nang walang usok dahil laging naaayon ang laki ng piraso sa apoy. Kung gusto mong maging hindi pansinin sa gubat, kailangan mong iwasan ang paggamit ng kutsilyo, itak, at lalo na ang palakol na maririnig kahit lagpas 1 kilometro. Minsan sa gubat, depende sa topografiya, gagamit tayo ng pinakamagandang lagari, gaya ng ginawa ko, para matapos agad ang paglalagari. Kaya, ang pagtuturo ng batoning na karaniwan ninyong matututunan sa bushcraft ay laging maganda. Mapapalakol, kutsilyo, o itakman ang gamit. Kaya, ulitin ko, madali kayong mapapansin at hindi yon ang layunin. Kaya, may mga teknik na pwedeng gawin mag-isa o bilang grupo na magpapahintulot sa atin na magbaton ng tahimik. Ngayon, titingnan natin ang dalawang magagandang bagay na kaya mong gawin mag-isa. Ang unang teknik ay de-afraper. Kaya ginawa ko ito ilang araw na ang nakalipas gamit ang robinier, acacia o pekeng acacia. Ito ang pinakamatigas na kahoy dito, kaya palaging gamitin din ang pinakamatigas na kahoy sa inyo kung maaari. Ginawa ito mula sa maliit na troso na ganito ang itsura at hinubog pagkatapos. Kaya kailangan nating mag-ingat sa bitak na ito. Titingnan natin ng mas malapitan na dapat ay perpendikular sa hibla ng kahoy para hindi ito mabali. At talagang akma sa inyong kutsilyo o itak sa pangkalahatan, ang uka ay dapat medyo mas mababa sa 1 sentimetro. Sa pangkalahatang tuntunin, magagawa natin ito agad sa kampo, pero aabutin pa rin ng mga kalahating oras o 1 oras. Depende sa mga gamit na meron tayo. Makikita natin na para magamit ito, kailangan din ng tela, kaya pwede tayong gumamit ng kahit anong tela. Dito, gagamit ako ng pares ng medyas, kaya tandaan, ang teknik na ito ay hindi tuluyang aalisin ang ingay, kundi babawasan lang ng mga 50%, hindi higit pa.
Ngayon, gagawin natin ito tulad ng karaniwang pamamalo, pero tatamaan natin ang tela para mapahina ang ingay. Kaya, hindi naman ito magiging mas mabagal dahil kailangan lang maging maingat sa pagpalo at iwasan na matanggal ang tela na madalas namang natatanggal. Kapag mas maliliit na bahagi ang tinatrabaho ninyo, syempre, mas madali ito at mas tahimik. Ngayon, ang pangalawang teknik na tatalakayin natin ngayon ay gumagamit ng mas mabigat na kagamitan, kaya mas mainam na gamitin ito ng magkakasama bilang isang grupo. Pero makikita rin natin na posible itong gawin mag-isa dahil kahit na mas mabigat ang kagamitan. Ito ang Refendius de Campagne. Aalamin natin kung paano ito gumagana, ginawa at ginagamit. At dito, halos hindi maririnig ang mga putol. Sa ilang metro lang. Pero laging gumamit ng guwantes kapag gumagamit ng ganitong kagamitan dahil nakakita na ako ng malalalim na hiwa. Kaya hinati ito sa ilang piraso at makikita natin ngayon kung paano ito ikakabit. Ang unang hiwa na gagawin ko ay mga 30 cm ang layo. Dito, ayan, hindi nalalampas. Kaya ito ay isang hiwa na ginagawa ko para mailagay ang unang bahagi na ito. Ayan, kailangan na ito ay akma. Ngayon, tatalian na ito. Kaya dito, may tali ako. Garset na mga 230 metro ang haba. 230. Mga 4 mm ang kapal nito. Mga 4 mm. At ito ay gawa sa daima. Kaya, gagawa ako dito ng isang buhol na parang ulo ng lawin. At maglalagay ako ng pangalawa at gagawin ko rin ang pareho. Ulo ng lawin. Sa antas. Sa gitna. Sa ng tali. Para makuha ito at ngayon, magagawa nitong itali lahat ito.
At dito, mga kalahating buhol at ayos na ito. Ito. Ngayon, ang layunin ng uka at ng mga tali ay para hindi na talaga gumalaw ang bahaging ito at lalo na para hindi ito umangat. Kapag gagamitin na ang panghati, makikita natin kung paano natin. Kaya ngayon, ilalagay ko na ang bahaging ito. Ayan, kapag pinutol natin, pwedeng tumaas ang bahaging ito. Kaya nga gumagamit tayo ng matibay na kahoy na nakatayo rin. Kaya kapag nailagay na ito, napakadali na lang gamitin. At makikita natin dito, pagdating sa bisa, talagang ibang usapan na ito. Dito, pwede ninyong gamitin ito kahit sa malalaking bahagi. Sa mga bahagi na medyo malalaki, sabihin na nating hanggang 15 sentimetro. Magkakaroon kayo ng magagandang resulta at mapapadali ang trabaho ninyo. Ang gawain. Kaya maganda rin dito, pwede kayong magbaston ng manipis na tinapay. Nang medyo madali, nang hindi masyadong nahihirapan. Kapag kutsilyo ang gamit, mas mahirap at matrabaho. Dito, talagang madali lang. Kapag naayos mo na ang mga kagamitan. Itong gamit na to, gawa lang din sa bahay at madali ninyong magagawa. Kaya dito, ginawa lang yan gamit ang isang gulok at isang eskwerang pangmason. Dagdag pa ng ilang butas, kaya sobrang dali lang gawin. Karaniwan, ginagamit ang teknik na ito sa mas mahahabang itak kaya mas malakas ang leverage ng braso. Pero ang mga itak na yon ay talagang kailangang mabigat kasi dapat makapal ang talim ng itak, minimum 5 mm. Kung hindi, pag hinati mo ang kahoy, magtutwist ang itak at mahihirapan kang maghati. Ngayon, ilalagay na natin ang kahoy at ihahanda natin ang pugon sa pinakamaayos na paraan. Ang teknik na ipapakita natin ngayon ay isang teknik na ginagamit sa Latin America, lalo na ng mga alagad ng batas. At ito ay nagbibigay daan sa kanila na sunugin ang droga na nakumpiska sa lugar, nang hindi gaanong napapansin ng ibang mga grupo. Kadalasan, mabilis nating ginagawa ang pugon. Kaya naghahanap tayo ng natural na hukay. O kaya naman ay gumagawa tayo nito, tulad ng ginawa ko rito. Para mapababa ng kaunti ang base ng apoy, para hindi gaanong kita ang mga liyab. Pagkatapos, naglalagay tayo ng korona ng mga bato na medyo magkakalayo para matakpan din ang mga liyab at mapanatili ang tamang pag-oxygenate ng apoy. Ngayon, gamit ang inihanda nating kahoy, gagawa tayo ng Apollo na apoy na tinatawag ding baliktad na apoy. Kaya ito ang uri ng apoy na maglalabas ng pinakakaunting usok kapag tama ang pagkakagawa. Kaya ito ay isang apoy na may iba pang katangian. Kapag naihanda at nasindihan mo na ito, kusa na itong magpapatuloy at matagal na masusunog, kaya makakalaya ka ng oras para sa iba pang paghahanda o ibang gawain. Dapat mong malaman na karaniwan itong uri ng apoy sa mga malamig na lugar na nagyeyelo ang lupa o nababalutan ng nyebe. Dahil ang mga ganitong apoy ay nasusunog mula itaas pababa. Kaya ang mga ito ay partikular na angkop para sa ganitong uri ng mga kondisyon. Dapat ninyong malaman na hanggat nagdadagdag kayo ng mga piraso ng kahoy na angkop sa inyong apoy,
hindi kayo magkakaroon ng usok. Sa kabilang banda, kapag umabot na ang apoy sa pinakailalim, doon sa mga troso na inilagay ko sa base, magkakaroon na kayo ng usok at normal lang iyon. Kaya, ang apoy na ganito kalaki ay karaniwang sinisindihan 1 oras bago lumubog ang araw para walang usok na lalabas sa araw o sa gabi. At kapag dumilim na, maaaring magkaroon ng kaunting usok. Pero hindi ito magiging problema dahil hindi naman ito makikita sa gabi. Kaya, mag-ingat. May isa pang karaniwang pagkakamali. Ito lang halos ang nag-iisang pagkakamali sa ganitong uri ng apoy. Hindi dapat balewalain ang mga huling palapag dahil napakahalaga ng mga ito. Kung hindi kayo gagawa ng sapat na maliliit na kahoy, kung hindi kayo magsisikap, malaki ang posibilidad na huminto ang pagliyab at hindi ito umabot sa mga mas mababang palapag. Kaya, kailangan talagang tutukan ito. Kaya maglalaan tayo ng maraming oras sa paggawa ng mga patpat na magkakaroon ng sukat na nasa pagitan ng sukat ng posporo at ng sigarilyo para masiguro ang paglipat mula sa mga itaas na palapag papunta sa mga mas mababang palapag. Karaniwan nating sinasabi na ginugugol natin ang 20% ng oras sa paggawa ng 80% ng pundasyon ng piramide at ginugugol ang 80% ng oras sa paggawa ng 20% sa itaas ng piramide. Kaya medyo exaggerated yan. Isa itong klasikong batas ng Pareto. Pero sa kabuuan, maganda nitong naipapakita ang ideya tungkol sa paggawa ng mga apoy na ito, hindi ba? Ayan, mula sa puntong ito, halos wala ka ng usok hanggang sa matapos ang apoy kahit magdagdag ka pa ng mga bahagi paminsan-minsan. Patuloy pa ring problema ang amoy at usok. Kaya, kung wala kang produksyon ng usok, di wala ka ring amoy ng usok. Kaya, ang pagsasaayos ng problema sa nakikitang usok ay inaayos din ang problema sa amoy ng usok. Hindi mo maaamoy ang apoy na iyan kahit 30 metro ang layo. Kung aalagaan mo ng maayos ang mga tinalakay natin, magagawa mong gumawa ng apoy na halos di matutukoy sa normal na kondisyon. Huwag kalimutan ang sinabi ko sa simula ng video, lalo na sa mapanganib na lugar. Ang anumang apoy ay palaging malaking panganib at dapat lang gumawa ng apoy kung talagang kinakailangan na. Sana kahit paano ay naliwanagan kayo sa video na ito. Kung gusto nyo pang matuto sa aktwal na sitwasyon, huwag kalimutang bisitahin ang Survey Formation website at magkita tayo sa susunod na video.